Now, kinematic equation in vertical motion, we'll just switch x kanina with y for the vertical axis and a with g, which is g is negative 9.81 meter per second squared or negative 32.2 feet per second squared or any other given in the problem. So kapag naka-metric units yung problem, yung 9.81. Pero pag ano po tayo naka-English, 32.2. So, papalitan lang natin yung ating yung x kanina, ay yung a kanina naging g, and then yung x kanina naging y. Okay? So, ready na? Let's start. Note, if xf minus xy is equal to y, with it is the displacement, it also pertains to the height or altitude or the vertical distance na tinatravel niya. Yun lang yung kailangan natandaan. Okay? So, first problem, a careless person accidentally dropped his phone from flying helicopter. So, what is the velocity of the phone after 5 seconds? And then, how far does the phone fall during this time? Wala tayong sinabing problem. Wala masyadong binigay yun sa letter A, pero isa-isahin natin, no? So, obviously, yung phone, 'di ba, nasa kanya, hawak niya lang. So, nagmo-move ba 'yon? Hindi, no? So, initially, ang phone natin ay 0 meter per seconds. And then, na-drop siya. So, sa pag-drop niya from 0, 'di ba, ito, halimbawa, ito yung phone. Nalaglag siya, nagkaroon niya ng acceleration. So, ang acceleration natin is equal to our gravity na equal kay negative 9.81 meter per second squared. Okay? So ngayon, ang tinatanong, what is the final velocity? BF, no? Nung phone natin after 5 seconds. May 5 seconds tayo. So kung mapapansin nyo po, anong gagamitin lang natin dito? Yung case 1 po natin, no? BF is unknown. So using the case 1, na BF is equal to BI plus AT, gagawin lang natin tong G. So we can get the VF is equal to 0 meter per seconds plus ang G natin ay negative 9.81 meter per second squared times 5. So VF natin is equal to, times natin, negative 9, is equal to negative 49.05. So negative 49.05 meter per seconds. Again, si negative is just the direction, di ba? If you take note our discussion yesterday, di ba? The sign is just indication ng ating direction because velocity is a vector quantity. So, ibig sabihin lang yan is negative, meaning downward. So, final velocity is equal to 49.05 meter per seconds downward. Okay? Next question from this. Meron po ba? Ngayon naman, how far does the phone fall during this time? So, how far? So, ano possible na pwede natin gamiting equation? Balik natin. Bawal agad to. Hindi to madalas ginagamit. No? Kasi, bigay lagi si gravity. Dito. No time. May time na binigay, di ba? So, ito na lang yung option natin. How far? Kasi dito may y. So, meron tayong, is natin yung case 2. So, y, kasi y, x
YF is equal to YI, diba? Plus VIT plus GT squared. Yun yung, transpose natin to, YF minus YI is equal to Y. Kaya Y na lang yung gamitin natin. So, VIT plus GT squared over 2. VIT is equal to 0, no? Kasi VI is 0 na. So, ang gagamitin na lang natin to solve our Y is this. So, Y is equal to G na negative 9.81 meter per second squared times time na 5 second na quantity squared over 2. Okay? So, answer will be negative 9.81 times 5 squared all over 2. Answer is negative 122.625 ba yan? 625 meter. Again, negative indication lang po ng distance na pababa. Ibig sabihin, from this point, pababa siya ng negative 122.625. Kumbaga yung sa X and Y axis, origin natin yung position ng phone. Diba? Nandito yung phone natin kanina sa X and Y axis. So, bumaba siya ng Y coordinates kaya naging negative. Question po? Naintindihan naman? Again, to confirm now, you can do a heart reaction. Diyan po ba? Okay. Sige, next. Continue tayo. O, ito, para mas maayos na solution. May PowerPoint tayo naka-ready. Ito po yan. Next po. Onti lang naman yata itong problem na to. Apat lang din, no? Tapos try nyo na lang yung tatlo during the break. Number 2, a rock is dropped from the top of 6-meter tall house. So if you want to draw this, diba? For a while. Ito daw yung house natin. 6-meter to. 6-meter yung taas niya. Meron daw rock na malalaglag dyan, no? Will be dropped. So, determine yung velocity niya nung na-hit na yung ground. So, going down, meron tayong velocity dito. So, final velocity. And, bukod pa doon, how long it takes bago siya malaglag. So, ano yung time travel niya pababa. Okay? So, ngayon, let's try to solve. Ano yung Sir, 6-meter lang yung binigay. Bakit pa natin solve yan, no? So, syempre, ganun naman sa physics, no? Titignan mo yung mga other basic or common sense na inaano natin. Initially, yung bola naman, yung rock naman, di ba?
Naka-stable lang siya. So, ang initial velocity niya ulit, meter per second, 0. Aside from that, ano pa? May gravity tayo ng negative 9.81 meter per second squared. Binigay yung distance. Initially, pwede natin gawin, itong part na to, dyan natin ilalagay ulit yung Cartesian plane natin. 'Di ba? Ito ay 0, pagbaba, negative 6. 'Di ba? Therefore, initially, ang yi natin ay 0, ang yf natin ay negative 6 meter. Sir, ganun po ba lagi? Opo, para mas madali po yung lalagay ng location natin. No? Tips ko din yun, no? Lagyan nyo ng Cartesian plane kung nasaan yung object, tapos pababa siya. Ano pa? Wala na, no? So, unang hinahanap is time. Gano'n daw siya kabilis na wala. Joke lang. Gano'n siya? Velocity pala muna. Gano'n siya kabilis nung lumapag sa ating floor. So, checking this equation, pag BF lang naman ang hinahanap, you can use the case 1. Automatic yan. Gamitin nyo. VI plus GT. Since BF is equal to 0 meters per seconds na VI, ang G natin ay negative 9.81 meter. Ay, wala pala tayong time, no? So, hindi pala natin magagamit tong case 1. Di ba? Time is unknown. So, hindi natin pwede gamitin ng case 1. So, try natin ibang case. Case 2, pwede ba? Bawal lang case 2 kasi BF talaga yon. Magpunta tayo kay case 3. Case 3 is BF squared is equal to BI squared plus 2G YF minus YI. Pwede siya lahat, no? Bigay itong distance. So, magiging BF na lang. Square root ni, no? Cancel na to kasi 0 to. 2G YF minus YI. So, magiging square root ni 2 times 9.81 meter per second squared times YF is negative 6 minus 0 na meter natin. BF is equal to, solve natin, tab lang ako. Square root ni 2 times 9.81 times negative 6 minus 0. So, try natin. Pero mag-error yan. Tanggalin ko muna yung negative. Okay. So, we can get 10.85 na lang. 10.85 meter per seconds. Obviously, hindi naman siya bumagal, no? Positive lang siya. Indication lang yung negative na downward. So, pwede natin gawin negative. Ay, gawin natin downward. Ngayon, since meron na tayong BF, pwede natin i-substitute siya dito. Ang BF natin ay 10.85. Makukuha natin yung time ngayon dito. Diba? So, from here, time is equal to, ano nangyari? Ay, eraser pala siya. For a while. Ayun na. Wala. So, time, derive ko lang, no? BF is equal to BI plus GT. So, magiging BF minus BI is equal to GT. Divide mo both side by G. So, time is equal to BF minus BI over G. So, BF is 10.85 minus 0 over
negative 9.81. Answer is, since negative yung BF natin, no, kasi downward siya, lagay ko yung negative. So, 10.85 negative 10.85 divided by, ako ng fraction dito. 10.85 minus 0 divided by negative 9.81. Answer is 1.1 or 1.11. 1.11 seconds. Okay. Question po. Okay po. Ito din yung ating solution on the first part. Tapos ito yung next. And dito makita niyo yung sign convention. So, basketball is thrown straight up with initial speed na 9 point. Bago ko pala gawin yan. Ay, tignan ko muna siya. And a basketball thrown straight up with initial velocity na VI is equal to 49 meter per seconds. It catch at the same time na ng distance na above the ground. So, ito yung ground natin, di ba? Hinagis daw yung bola pataas. Tapos, nung nag-hit daw siya pababa with the same time. Okay? T1, T2. Pwede natin sabihin na ganun. So, how high yung una natin tanong. Then, so, y yung hinahanap natin. And then, how long yung time yung hinahanap natin. Kung gaano daw katagal siya sa taas. Okay? So, mapapansin nyo, kapag nagaan na tayo ng bola, may maximum point lang yan, no? So, ito yung pinaka-max height na ina-assume natin. So, for this, no, initial velocity is 49. Positive siya kasi pataas. And then, ang final velocity natin, ano ba nangyari sa bola? Tumama sa ground, di ba? Therefore, BF natin ay 0. 0 meter per seconds. Again, gravity is negative 9.81 meter per second squared. And then, unang tinatanong is y distance. So, saan pwede natin gamitin yung y? So, kung titignan niyo po, case 1, pwede, kaso walang time ang case 1. Wala ding y ang case 1. Case 2, BF, hindi din pwede. So, punta tayo kay case 3.
So case 3 is equal to BF squared is equal to BI squared plus 2GY. Diba? So mapapansin natin since BF is 0, hinahanap natin yung Y. Isolate lang natin to, no? BF squared minus BI squared is equal to 2GY. Divide by both sides by 2G. So makuha natin yung Y na equal ngayon kay BF squared minus BI squared over 2G. BF squared is 0 meter per seconds minus 49 meter per seconds. Naging minus kasi sign niya dito, pero positive yung 49 natin. All over 2 times negative 9.81 meter per second squared. So checking this, ano makukuha nating Y? 0 minus 49 all over 2 times negative 9.81. No, mahalagang negative po yung 9.81 kasi negative divided by negative, positive. Positive kasi yung distance natin pataas. So we will get 2 point. May mali pa tayo. Naka-squared pala ito, no? Squared ko lang. Calculator. Alt-tab. Lagyan ko na ng 49 squared. 0 squared is still 0. So we can get a distance na 122.535375 pala. 375 meters. Answer. Ngayon, after natin malaman yung distance, we can get the time. So sa time, pwede na lang natin gamitin ulit, alin? Yung case 1. So, di ba, BF is equal to VI plus GT. May time na bigay na. So we can have, so mahanap natin yung time. So, yun yung unknown. We can get BF minus BI is equal to G over T. So divide mo lang both side by G. So T is BF minus BI over G. VF is 0 minus VI na 49 meter per seconds all over negative 9.81 meter per seconds. So time natin is 49 divided by 9.81. Negative 49 divided by 9.81. Answer is 4.99 or pwede natin gawin approximately 5 seconds. Pero yung ba pinakasagot? Hindi pa, no? 5 seconds paakyat. E bababa pa yan. Obviously, 5 seconds din. So the total time, di ba? O yung, I mean yung time na nasa hangin siya bago siya magpunta sa ground, o time in air, is equal to 5 plus 5, kaya 10 seconds yung sagot natin. Question po? Okay po. Ito po yung problem natin. Ito yung solution niya in PowerPoint. And 9.99 or you can have the 10 seconds.
Ba't 99.98 pala dapat? Okay, last problem before our lunch and then before you try then. Ito madalas binibigay ko to sa quiz. So, bigay ko na din sa inyo. An object drop on planet X4, 64 meter in 4 seconds. Ay, wait lang. Find the acceleration due to gravity on planet X. So, may object daw tayo nag-drop from planet X, hinahanap yung gravity niya. So, meron tayong, ano po ito? Meron tayong Y, 64 meter, and then, meron tayong time na 4 seconds. So, sa tingin nyo, saan natin pwede gamitin yung gravity na yan? Alin yung pwede natin hanapan? So, kung may final velocity ba tayo? Di ba wala? Ano pa? May initial velocity ba tayo? Yes, meron. Kasi bago siya mag-drop, naka-in-rest muna siya. Okay? Please take note, dahil nag-drop siya from a certain height, ito yung bola natin, di ba? Or yung an object, nag-drop siya. So, negative yung magiging distance natin ngayon. Checking all of the equation na pwede, ano kaya ang pwede? Since wala tayong BF, case 2 yung pwede natin. Okay? So, ang case 2 natin ay equal sa YF is equal to YI plus VIT na time plus ano pa? GT squared. So, si YF at si YI is equal to Y lang naman. Since 0 na ang VI natin, ang matitira ay GT squared over 2. Okay? So, to get the G, isolate lang natin. Cross multiply, magiging 2Y is equal to GT squared. Divide both sides by T squared. Cancel. G is equal to 2Y over T squared. So, magiging 2 times negative 64 meters all over time na 4 seconds na naka-scored. So, ano magiging sagot natin dito? Calculate na lang natin. So, 2 times negative 64 all over 4 squared. Answer will be negative 8. Okay, you can see the unit meter yung nasa taas, second squared yung nasa baba. So, this is the acceleration sa planet X na. Okay, so tricky question siya, no? Mapapansin nyo, hindi madalas inaano yung gravity. Hindi porket nasa Earth, I mean, yung gravity ng Earth ay gagamitin na natin agad sa ibang planets. Okay po. For that, you can take a screenshot. Okay. And then for trial. So, please try to practice to kasi pagdating natin later on mamayang hapon sa projectile motion, meron tayong horizontal and vertical motion na doon. So, mas madugo na yung usapan doon. Okay? So, let's meet na lang mamaya.